Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. Panukalang 2026 National Budget, inaasahang maaaprubahan na ngayong araw sa Senado. Yan ang MBC TV Network News ni Raymond Dad Paas. Pasado ng aprubahan sa third and final reading ang 6.793 trillion pesos na 2026 national budget sa araw na ito. Batay ito sa schedule na inilatag ng Senado at ng Senate Committee on Finance. Ayon kay Senate President Vicente Tito Soto III, kailangan nilang sumunod sa 3-day rule dahil hindi certified urgent bill ang 2026 national budget. Paglalarawan ni Soto ay very trim ang budget sa susunod na taon dahil sa pagigpit na kanilang ginawa. Gagawin na nominal voting ang final approval sa 2026 national budget kahit lahat ng senador na gustong ipaliwanag ang boto ay papayagan. Sabi naman ni Senador Sherwin Gatchalian na siyang chairperson ng Senate Committee on Finance, ginawa nila ang lahat upang maisaayos ang budget sa susunod na taon. Binawasan o kaya tinanggal ang mga programang sa kanilang tingin ay dapat ilagay na sa ahensya na siyang mangangasiwa nito. Maliban sa issue ng flood control na walang pondo para sa 2026, ay binawasan ang kontrobersyal na unprogrammed funds. Dito nang galing ang bilyones na flood control projects sa mga nakalipas na taon. Sabi ni Gatchalian, kabilang sa malaking bahagi nito ay ang lump sum na SAGIP o Strengthening Assistance for Government Infrastructure and Social Programs na umabot ng 60 billion pesos para lang sa infrastructure. Dito nakacharge ang anumang programa na biglang maisip ng administrasyon. Maibabalik na din ang 60 billion pesos na kinuha ng Department of Finance mula sa PhilHealth at may 40 billion pesos na inilaan para sa recovery ng mga probinsya na matinding nasalanta dahil sa lindol at bagyo ngayong taon. Pagkatapos ng approval sa third and final reading ng 2026 national budget, ay ikakasana sa araw ng Huwebes ang Bicameral Conference Committee o BICAM sa Centro de Intramuros. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dad Paas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, sa Metro Manila ngayon, MMDA, mahigpit na nakabantay ngayong unang araw ng tigil pasada ng Grupong Manibela. Mahigpit na binabantayan ng Metropolitan Manila Development Authority ang mga pinakahuling sitwasyon, kaugnay sa ikinasang 3 araw na tigil pasada ng Grupong Manibela. Ayon sa MMDA, may sapat silang mga tauhan na ipinakalat para umalalay sa mga pasahero at motorista, partikular na sa mga lugar na pagdarausan ng kilos protesta. May naka-standby ding mga sasakyan ng MMDA para mag-alok ng libreng sakay, lalo na sa mga pasaherong maaapektuhan ng 3 araw na aktibidad. Gayunman, nilinaw ng MMDA na hanggat maaari ay hindi nila basta ipakakalat ang mga naturang sasakyan, upang hindi naman makaperwisyo sa mga tsuper na mas piniling pumasada at hindi makilahok sa tigil pasada. Nanawagan naman ang MMDA sa Manibela, na huwag puwersahin ang mga tsuper na hindi sasali sa kanilang kilos protesta para na rin sa kapakanan ng mga pasaherong maaapektuhan. Ating alamin ang mga latest update mamayang alas 5:30 ng hapon, sa programang Metro Manila Ngayon, Afternoon Edition. Bago tayo magtapos, narito na ang Christmas countdown, ngayong araw ng Martes. 16 days na lang, Pasko na. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. Samahan ninyo kami bukas, mula alas 9 ng umaga, hanggang alas 5 ng hapon. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.